Sa buong panahon ng Kwaresma, sinikap nating siyasatin ang ating budhi at isuko sa Panginoon ang ating mga pagkakamali. Pero hindi lang natin sinuko sa Diyos ang ating mga kasalanan. Naging bukas din tayo sa tulong ng Diyos na tayo ay makapagbagong buhay. Amen? Kaya yung pagbabagong buhay na nasimulan natin sa panahon ng Kwaresma, ipagpatuloy natin lalo na ngayon sa lakas na tinanggap natin dulot ng ating Panginoong Hesukristo na muling nabuhay. Sa lakas na tinatanggap natin sa tuwing tatanggap tayo ng banal na komunyon. Sa lakas na dulot ng naramdaman nating pagmamahal dahil sa pagpapakasakit at kamatayan ni Jesus. Nawa, yung pagkabagabag ng ating kalooban noong Semana Santa dahil sa nakita nating sakripisyong ginawa ni Jesus, ay patuloy nating maging inspirasyon na tayo ay magbagong buhay. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na minamahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa silang tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyan dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating, nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangan muling mabuhay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Na-experience nyo na ba yung meron kayong nilibre, tapos ang sabi sa inyo nung nilibre ninyo, "Hala, may sakit ka yata." O kaya, mga bata, na-experience nyo na ba yung naglinis kayo ng bahay o nagligpit kayo ng higaan o nilagay ninyo yung damit ninyo sa marumihan? Tapos sinabi ng parents ninyo, "Hala, anong nakain mo? May sakit ka ba?" O kayo naman, mga mag-asawa, na-experience nyo na ba yon na sinabi sa inyo ng asawa ninyo o may bahay ninyo nung umuwi kayo ng maaga o nung biglang hindi kayo nagbubunga nga, ang sabi sa inyo, "May sakit ka ba?" Minamahal kong mga kapatid, ang pagbabagong buhay ay hindi tanda ng pagkaroon ng sakit. Ang pagbabagong buhay ay hindi dahil may nakain tayong masama. Ang pagbabagong buhay ay natural sa isang Kristiyano sapagkat sa araw ng muling pagkabuhay ni Kristo, kasama tayo ni Kristong bumangon mula sa pagkakalugmok natin sa kasalanan. Sa buong panahon ng Kwaresma, sinikap nating siyasatin ang ating budhi at isuko sa Panginoon ang ating mga pagkakamali. Pero hindi lang natin sinuko sa Diyos ang ating mga kasalanan. Naging bukas din tayo sa tulong ng Diyos na tayo ay makapagbagong buhay. Amen? Kaya yung pagbabagong buhay na nasimulan natin sa panahon ng Kwaresma, ipagpatuloy natin lalo na ngayon sa lakas na tinanggap natin dulot ng ating Panginoong Hesukristo na muling nabuhay. Sa lakas na tinatanggap natin sa tuwing tatanggap tayo ng banal na komunyon. Sa lakas na dulot ng naramdaman nating pagmamahal dahil sa pagpapakasakit at kamatayan ni Jesus. Nawa,
Yung pagkabagabag ng ating kalooban noong Semana Santa, dahil sa nakita nating sakripisyong ginawa ni Jesus, ay patuloy nating maging inspirasyon na tayo ay magbagong buhay. Ang pagbabagong buhay ay hindi maingay. Ang pagbabagong buhay po ay sinisimulan ng Diyos sa ating mga kalooban nang kung minsan na hindi rin natin napapansin. Kaya kahit yung ibang tao, hindi rin nila kaagad napapansin. Nakikinig pa kayo? Ang muling pagkabuhay ng Panginoon, hindi alam ng mga kawal na nagbabantay kung paano nangyari. Ang mga alagad na nakakaalam naman na siya'y muling mabubuhay sa ikatlong araw, hindi rin nila alam kung paano, ano ang nangyari noong nabuhay na muli ang Panginoon. Ganon din ang ginagawa ng Diyos sa kalooban ng bawat isa. God transforms our hearts in silence. May binabago ang Diyos sa kalooban natin araw-araw at linggo-linggo sa ating tayo nagsisimba. Pero minsan hindi natin ito napapansin sa ating mga sarili. Kaya minsan feeling natin hopeless tayo. Pero ano ang ipinapaalala sa atin ng Panginoong muling nabuhay? You are not hopeless. May pag-asa ka pa. Pakisabi nga sa katabi mo, may pag-asa ka pa. Huwag kang mawawalan ng pag-asa sapagkat ang Panginoong muling nabuhay ang nagpatotoo na kahit ang patay muling mabubuhay, kahit ang salbahe pwedeng maging mabait, kahit ang isang taong namatay na sa kasalanan ay kayang muling buhayin ng Panginoon upang maging banal. Amen? Lahat tayo pwedeng maging santo, lahat tayo pwedeng maging banal sapagkat ibinangon tayo ni Jesus mula sa pagkakalugmok sa kasalanan. Kaya minamahal ko mga kapatid, kahit walang nakakapansin ang iyong pagbabagong puso, kahit walang nakakapansin at bumabati ng pagpapakabait mo, at kahit pasabihin ng ibang tao na para ka lang may sakit o parang may nakain kang masama, huwag kang susuko at huwag kang mawawalan ng loob sa pagbabagong buhay. Ituloy mo lang yan sa pagkatandaan mo kahit hindi nakikita ng ibang tao ang mabuting ginagawa mo at ang pagbabagong buhay mo, ang Diyos na nakatingin sa iyo, nakangiti at pumapalakpak at sinasabi niya, katulad siya ni Kristo, muling nabuhay, anak ko yan. Ang kanyang pagbabagong buhay ay dulot ng aking biyaya. And God is so proud of you if you continue in your new life, even other people are not noticing it. Amen ba yan? So, kapag kami nangangantsaw sa inyo, kapag bumabait kayo at sinasabing may nakain lang kayong masama, ngitian lang ninyo at sabihin ninyo, salamat sa Diyos. Dahil ang Diyos, binabago ang kalooban mo sa katahimikan ng iyong puso. At ngayong linggo ng muling pagkabuhay, sasariwain natin ang mga pangako natin sa binyag, sapagkat nagsimula ang pagbabagong buhay natin. Nung tayo ay ibinangon ni Kristo, nung tayo ay binyagan, nailibing tayong kasama ni Kristo. Kaya sa ating kamatayan, tayo na may muli niyang ibabangon sa buhay na walang hanggan. In short, ang pagbabagong buhay ay hindi lang dito sa mundo. Kapag namatay tayo, may bagong buhay din tayong dadatnan sa kabila. Amen ba yon? Yan ang biyaya na dapat din nating ipagpasalamat sa Diyos. Kaya naman, sa misang ito, namnamin natin ang buhay na dulot ng kanyang katawan at dugo. At ito nawa ang maging lakas natin na patuloy tayong magbagong buhay sa kabila ng kung ano man ang sinasabi sa atin ng ibang tao. Amen? Huwag kayong mawawalan ng pag-asa sa inyong sarili. Tanong niyo sa akin, bakit? Sapagkat hindi nawawalan ng pag-asa ang Diyos sa inyo. Palakpakan niya natin ang Panginoon. At syempre, huwag din kayong mawawalan ng pag-asa sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong mga katrabaho. Kagaya ninyo, sila man ay patuloy pa ring binabago ng Diyos. Hindi man ngayon, malay ninyo sa takdang panahon. Huwag kayong mainip, hintayin nyo lang, magbabago din yan. Amen ba yan? Sabihin sa katabi, pagdarasal ko,
Sabihin mo sa katabi mo, ipagdarasal ko ngayon ang patuloy mong pagbabago. Sapagkat tayong lahat, deserve natin ng second chance. Amen? Deserve mo ang second chance, deserve natin ang second chance, kaya magpasalamat tayo sa Panginoon na nagbigay sa atin ng second chance. Muli, sa inyong lahat, ang aking pagbati, maligayang Pasko ng muling pagkabuhay at sa inyong lahat, maligayang pagbabagong buhay. Amen. Mula sa makasaysayang simbahan ng Baraswain, binabati ko kayong lahat at nagpapasalamat ako sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking social media ministry, ang Sa Madaling Sabi. Ang aking mga pagninilay araw-araw ay maaari din po ninyong marinig sa #1 Catholic prayer app sa buong mundo, ang Hallow app. Alam nyo ba na maaari din ninyo itong i-download ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store para manatili kayong updated sa mga pagninilay sa Ebanghelyo araw-araw. Gayun din naman, huwag niyong kalimutan na i-like at mag-subscribe sa aking social media platforms na makikita po ninyo dito sa ating screen para manatili kayong updated sa mga bagong contents. Maririnig din ninyo ang aking podcast sa Spotify. Naglalabas po ako ng content every Thursday at yan po ang Sabihin Mo sa Akin. Kung na-inspire at na-bless ka ng reflection na ito, huwag mo sanang kalimutan na i-share din ito sa mga kapamilya o kaibigan mo na nangangailangang marinig din ang mensaheng ito. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation. Hanggang sa muli.